Tore, mukha kang pera, demonyo ka, kriminal ka. Tangina mo, Tore. You can file all the case against me. You can send your assassin. Go ahead. Alam niyo na yung bahay ko eh. Pag ako namatay, number 1 suspect si Tore. Kasi si Tore Verdugo. Si Tore, ano yan, parang asong ulol yan. Siya ang tumatrabaho sa kalaban ng bangag na administrasyon. Yung narinig po natin ay maiksing parte lamang po ng pahayag ni June Abines, no? Kung gusto niyo pong marinig yung lahat ng kanyang sinabi, pwede niyo pong hanapin sa iba't ibang social media platform. Ito lang po yung gusto natin bigyan ng reaction, ano? Bilang reaction po natin, ano, ito po yung opinion ko. Para sa akin, sa ginawa mong yan, Mr. June Abines, talo ka dyan. Talong-talo ka dyan. Dahil yung mga salitang kriminal, and then yung sinabi niya na mukhang pera, and yung parang ginawa na niya agad suspect si General Torre sa kung sakaling ano man ang mangyari sa kanya. Sa tingin ko, meron kang magiging another pananagutan sa batas dyan. Ano? Tingin ko, mali yun eh. Talo ka dyan, sir. No? Para sa akin, irrational at wala ka sa katwiran dyan. Kasi unang-una, eto po, reaction ko lang. Sir, ikaw po yung nakakitaan na nag-share ng fake news, di umano, na hindi lang isang beses, no, in numerous occasions. Ikaw yung nakakitaan na nag-share ng fake news. And yung isa nga po, no, patungkol kay General Torre. Ang ginagawa ni General Torre ngayon ay binibigyan ka ng due process. Nagpunta siya sa dapat niyang puntahan para makapag-file ng kaso, and then nag-request siya ng search warrant para matignan yung mga gadgets mo. No? So, sa tingin ko, in my opinion, and tama naman yung prosesong sinusunod ni General Torre. Ngayon, I understand na emotional ka ngayon at ikaw yung nasusukol dito eh, no? Kasi nga naman, sinamsam, if I'm not mistaken, yung gadget mo, tinignan at pinreserve yung mga data. Kasi yung case, 'di ba, cyber libel, kasi nga dun sa post mo. So, kinakailangan nila ng ebidensya, meron naman silang search warrant. So, I understand na emotional ka ngayon, ano, pero yung ginawa mong pagsasalita, I think pwede pang gamitin niya ni General Torre laban sa'yo, no? Sir, ako naniniwala, no, na meron kang nakumit na, in my opinion, meron ka talagang ginawang mali dito eh. Dahil nag-post ka ng picture ni General Torre, di umano'y picture ni General Torre, no? I'm not sure kung si General Torre nga yun, pero si General Torre po ay nagsasampa na nga ng kaso, no? So, di umano'y picture ni General Torre na nakahiga sa hospital bed. And may caption, yung caption mo, kung ako ay kapamilya, kaibigan, or mahal sa buhay ni General Torre at mababasa ko yung caption na yun, mag-aalala talaga ako at meron itong magiging emotional negative effect sa akin bilang kaibigan ko or mahal ko sa buhay si General Torre. So, yun yung naidulot nung pinost mo, sir. So, kung gumawa ng aksyon si General Torre para panagutin yung nakikita niyang maling ginawa mo, I think nasa lugar siya, nasa tama siya. Kaya yung proseso na binibigay niya sa'yo, yung pag-issue ng search warrant, pagsampa ng kaso, nasa tamang procedure pa rin yun. Due process pa rin yun. Ano? I don't know kung hindi na kayo marunong kumilala ng due process, no? Kaya nung panahon ng gera kontra droga, ang daming na EGK na hindi naman sa due process. Yung pambinanggit mo na kriminal, only court can give that kind of conviction, no? Korte lang magsasabi kung ang isang tao ay criminal or hindi. Pero ikaw meron ka ng ganung paratang agad. And then sinabi mo, if I'm not mistaken, if I can recall correctly, mukhang pera. And then siya na agad yung inaakusahan mo in case na may mangyari sa'yo. I heard the term assassin. No? And then Verdugo. Last time nating narinig yan, yung isa, si PBBM naman ang ginagawang ginawa agad suspect, no, kung sakaling may mangyari daw sa kanya, no, yung parang sinasabi ng mga DDS na conditional threat, no, so ang sa akin lang, bakit kayo ganyan, nagiging emotional kayo, yan pong nagiging minsan kapahamakan po nating mga tao, no, kapag hinayaan natin pangibabawan tayo ng emosyon natin, hindi tayo nakakapag-isip, nagrarant agad tayo sa social media. And yan ang delikado dahil kapag may nasabi kang hindi tama dyan at nailagay mo na yun sa social media, maraming nag-download at nagre-upload at nagre-post at nag-share nung sinabi mo, forever na yun na andyan, pwede na yung maging ebidensya laban sa'yo.
no? So kung ako siguro ang nasa, again, naintindihan ko, emotional siya at talagang I think iba't iba yung nararamdaman niya kasi nga naman, well, again, may nakikita po yung tao na naging subject ng post mo na maling ginawa mo kaya gumawa siya ng aksyon, no? So this is basically consequence of your action, no? Ngayon, ayan, naging emotional ka, mahaba po yung video niya eh. Ito lang po yung kinuha kong part. At ang dami mong nasabi dyan. Dyan sa may iksing video na yan, ang dami na niyang nasabi na sa tingin ko maaaring magamit laban sa kanya. No? Nandiyan na yan sa social media. Tore, mukha kang pera, demonyo ka, kriminal ka. Tangina mo, Tore. You can file all the case against me. You can send your assassin. Go ahead. Alam niyo na yung bahay ko eh. Pag ako namatay, number 1 suspect si Tore. Kasi si Tore Verdugo. Si Tore, ano yan, parang asong ulol yan. Siya ang tumatrabaho sa kalaban ng bangag na administrasyon. Narinig po natin, no, yung mga term na asong ulol, Verdugo, at ayun na nga, inakusahan na niya agad si General Torre. I don't think gagawin ni General Torre yun, ano, na magpatumba ng isang tao. Hindi, naniniwala ako na yung tao, so mula nung nakilala sa publiko si General Torre, may integrity yan. And I believe na doon siya sa proseso ng batas, no. Ang nangyayari kasi, sir, no, eto, real talk. Ang nangyayari kasi parang you are trying to appeal to emotion of the public, no? You're appealing to emotion of the public, ng mga taong makakapanood ng video mo. Kasi I think, no, in my opinion, alam mo sa sarili mo, ramdam mo sa sarili mo na talo ka dito dahil may ginawa kang mali. You know it to yourself na ikaw may ginawang mali at ikaw ang talo dito at may papanagutan ka dito. Hence, or yung parang nagiging outlet mo ngayon or parang nagiging nagiging paraan mo ngayon para kahit papano siguro makakuha ka ng suporta is to speak up in social media. At ayan na nga yung mga nasabi mo na sa tingin ko ay magagamit din laban sa'yo, no? Inakusahan mo na si General Torre dyan. Again, hindi naman ako eksperto, no? Pero I think may nasabi kang mali dyan. Talo ka dyan, sir. Talong-talo ka dyan. Siguro mas minabuti mo na lang na nakipag-cooperate ka. Ito lang naman sa akin, no, advice ko sa inyo mga kababayan. Once na yung otoridad nag-intervene na sa inyo at ang otoridad ay ginagawa nila ang trabaho nila to enforce the law, wala kang ibang gagawin kundi makipag-cooperate, no? Huwag lalaban, huwag magde-defy, huwag mag-obstruct ng justice. Makipag-cooperate ka. At huwag kang gagawa ng mga bagay na mas lalong ikaiinit ng ulo nila. Dahil maaaring makagawa ka ng mali na maaari pang gamitin nila laban sa'yo, no? Kasi once na ikaw na yung alam mo sa sarili, kung halimbawa alam mo sa sarili mo na may mali kang ginawa, wag mo nang dagdagan, no? Makipag-cooperate ka na, magpakumbaba ka na. Kung kinakailangan, mag-apologize ka. Ako kasi naniniwala ako na may mali ka talaga, sir, eh. Nag-post ka ng false claim, no? And hindi ko alam kung dinilit mo yung false claim na yon or nag-apologize ka nung nalaman mo na peke yon. Kasi ako po, vlogger. Kung hindi ako sigurado sa ipopost ko, may disclaimer yan. Or hindi ko ipopost, no? Pero kasi kung pinost mo pa rin yan, alam mo sa sarili mo na hindi totoo or may mali na yan ay hindi kumpirmado, then therefore pwedeng may possibility na meron kang mali siyang intensyon or may intensyon na malicious, no? Malicious intention, kaya mo pinost yan and dun ka talaga talo, mga kababayan. So, siguro mas magandang ginawa mo dyan, hinarap mo na lang sa korte, doon kayo nagkaroon ng palitan ng inyong defense, no? Mas tamang gawin yon. And kung may abogado ka, dapat ganun ang advice sa'yo ng abogado mo, hindi dyan sa social media dahil ayan, may mga nasabi ka na in my opinion ay maaari pang magamit laban sa'yo. So yon, no, mga kababayan, nasa panahon na po tayo ng tapos na yung utuan, linlangan, tapos na yan, yung pinaniniwala tayo sa mga fake news. May mga tao pa rin na napapaniwala ng fake news pero may mga nagpo-pushback na at meron nang pumikilos para panagutin, ano. So, ano ba? Nasanay ba kayo? Nasanay ba tayo sa ganyang sistema? Kaya ngayon, hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Hindi nyo pa ba napapansin? Iba na ang sistema ngayon. Iba na ang kultura. Tinatapos na ang kultura ng kasinungalingan, kultura ng fake news, kultura ng panlilinlang at pang-uuto, no?
may mga maaaring nauuto pa rin at bumebenta yung mga ganyang style, pero naniniwala ako ang mga Pilipino ay mas tumatalino, mas nagiging mulat na sa tama at ngayon marami nang nakaramdam at nakarealize na ay mali pala yung mga pinaniwalaan namin. Mali pala yung ganun, no, na nagsasalita ng makabagbag damdaming salita, puro picture lang naman pinapakita pero wala namang pinapakitang legit proof, no? In the case of Sir Jun Abines, ikaw yan eh. Bahala ka dyan, no? But in my opinion, sa akin lang, kung meron tayong ginawang mali at alam natin sa sarili natin na meron tayong ginawang mali, wag na nating dagdagan, wag tayong maging emosyonal at wag nating subukang mag-appeal sa emosyon ng publiko sa pamamagitan ng pagrarant at pagsasabi ng mga bagay na maaari pa nating ikapahamak. So, yun lamang mga kababayan, kayo, ano pong opinion nyo dito? Bilang konteksto, no? Si Sir Jun ay nag-post ng isang content na may picture ni General Torre na nasa hospital bed, nakahiga, and nakita ni General Torre yun, ginawa ng aksyon ni General Torre, nagsampa siya ng kasong cyber libel, nag-request siya ng search warrant at na-search po yung gadgets ni Sir Jun Abines. And ito po yung naging response ni Sir Jun. No? Kayo, ano masasabi niyo mga kababayan? Malapit na ba tayo sa panahon kung saan tatapusin na ang kalakaran ng fake news at kasinungalingan at panlilinlang? Mawawala na ba ang industriya ng mga troll farm? At tayo ba'y magkakaroon na ng bansang punong-puno ng mga Pilipinong matatalino, buo ang paninindigan, alamang tama at totoo, mga kababayan? Sana dumating tayo sa puntong yon dahil yung po ang magpapaunlad sa atin. Yung matatalinong Pilipino, hindi yan maluloko ng mga kurakot at tiwaling opisyal, hindi tayo malilinlang at mauuto. Yung matatalinong Pilipino, hindi magluluklok ng mga pro-China at mga wala namang silbi sa gobyerno, no, na andyan lamang para maging tuwali, no? Maraming salamat sa panonood. Sana po yung makapag-komento kayo, malike nyo yung video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.